Reputasyon, Part 12. I told you na paalisin mo na kasi ang babaeng yun. Di sana walang nangyaring ganito. Oh God, Ace, you let that bitch hurt me. Nakita mo ba ang ginawa ng babaeng yun sa akin, ha? Magsisigaw na sabi ni Iris habang papasok sila sa opisina niya. Kanina pa ito putak ng putak at sinisisi si Samantha, samantalang ito naman ang nagsimula ng gulo. Tapos ngayon, natalo ito, idadamay pa siya nito kung bakit daw hinayaan niyang saktan ito ni Samantha. Damn that whore. Language, Iris. May bantang sabi ni Ace at pumasok sa loob ng opisina. Magbabayad siya. Kigil na sabi ni Iris at sumunod papasok sa kanya. Iris, ikaw naman ang nagsimula ng gulo eh. Di ka nga kilala ng tao. For God's sake, Ace. Don't tell me na kinakampihan mong malanding yon. Iris, watch your word. Muling banta ni Ace dahil kanina pa nito sinasabihan ng kung ano-anong masasamang salita si Samantha at alam niyang hindi deserve ni Samantha na masabihan ng mga ganoong salita. Huwag mo nga kampihan ng babaeng yon. Maktol ni Iris at naupo sa sofa. Wala akong kinakampihan sa inyo. I'm just saying na kung hindi mo siya pinagsalitaan ng masama, di wala sanang gulo. Hindi masama ang sinabi ko, Ace. What I just said was all true. You don't know her. Come on, Ace. You know, and I know, and not just us, but all people in this town knows who she is, and her bunch of whore family. Enough, Iris. Taas boses na sabi ni Ace para tumigil ito. Dahil alam niyang puro paninisi lang kay Samantha ang gagawin nito. Don't tell me, Ace, na huhulog ka sa malin. Enough. When I say is enough. Putol ni Ace sa masamang sasabihin na naman nito kay Samantha. Humugot ito ng malalim na paghinga at masamang tingin ang sinagot sa kanya at hindi na nagsalita muli. Halos buong weekdays siyang nasa Manila dahil sa trabaho sa resort at kahit nasa Manila siya, si Samantha ang nasa isip niya. Ang magandang mukha nito, inosenteng mga mata at mapang-akit na mga labing tila nais niyang mahalikan lagi. Ilang beses niyang pinagalitan ang sarili na hindi niya dapat iniisip si Samantha. Pero tila may sariling isip ang isip niya at ang nais nito'y laging naroon si Samantha. Pagdating niya ng San Roque, sa resort niya agad dumiretso. At unang nakita niya sa poste ng guard ay ang bike ni Samantha. Napangiti siya at tila nabuhayin ng loob na makita si Samantha na gumugulo sa isip niya. Alam niyang walang duty ang mga OJT ng resort pag weekend. Kaya inakala niyang nasa batuhan si Samantha kung saan niya itong unang nahalikan. Pero walang Samantha roon. Naglakad-lakad siya sa beach pero hindi niya ito nakita. Nagbabaka sakali pa siya sa kubo kung saan hinalikan niya muli si Samantha na lalong nagpagulo sa isip niya. Wala si Samantha sa mga lugar na alam niyang pinupuntahan nito. Pero nasa labas ang bike nito. Kaya minabuti na niyang itanong kay Mang Tonyo kung nasa loob nga si Samantha. Ay, sir, ang paalam mo sa akin ay pupunta doon sa dulo ng San Roque sa may karagatan doon. Iniwan lang ang bike dito para makamura sa pamasahe sa tricycle. Sagot ni Mang Tonyo na nagpakunot ng noo niya. Anong gagawin niya sa dulo ng San Roque? Nagtatanong ni Ace. Mamamasyal raw ho. Sagot nito at bumuntong hininga at lumakad na papasok sa resort at nang hindi mapakali,
nagdesisyon siyang puntahan si Samantha sa dulo ng San Roque, kung saan may malawak na karagatan roon na bukas para sa mga taga San Roque. Kilala niya ang pamilya ng Ontiveros na may-ari ng public beach. Sa pagkakaalam niya, matalik na kaibigan ng mama niya noon ng kabataan nito si Mrs. Eileen Ontiveros. At hindi na niya alam kung anong dahilan at bakit tila naputol ang pagkakaibigan ng mga ito. Hindi na rin naman siya nagtatanong pa dahil hindi naman siya interesado sa buhay ng mga mama niya noong kabataan ito. Sa pagkakaalam rin niya, may nag-iisang anak si Mrs. Ontiveros, si Rafael na naging kaeswela niya noon. At sa mga naririnig niya, hindi daw maganda ang reputasyon ni Rafael. Hindi nga lang niya alam kung bakit. Hindi naman siya nabigo sa pagtungo niya sa may dagat at nakita si Samantha na nakaupo sa batong upuan habang nililipad ng hangin ang mahaba nitong buhok. Ilang minuto din niyang pinagsawa ang mga mata kay Samantha bago ito nilapitan. Nakita pa niyang parang bata itong tinitignan ang mga bato sa plastik na marahil pinulot nito sa tabing dagat. Natutuwa siyang pagmasdang masaya ito sa mga simpleng bagay lang. Hihintayin mo pa ba akong kaligkarin ng babaeng yan palabas ng resort, Ace? Sigaw ni Iris na marahil kanina pa siya nito kinakausap. Malayo kasi ang tinatakbo ng isip niya. Sa sinasabi ni Iris, liningon niya ito at pinukulan ng masamang tingin. You can't do that dahil lang galit ka sa kanya. Dahil lang napahiya ka niya. Inis na sagot ni Ace at napaupo sa swivel chair. Pero nanggugulo siya dito, hindi ba't may inaway din siyang OJT? Ilan pa ba ang aawayin niya bago mo siya paalisin ng resort? Sabi ni Iris. Hindi na lang siya kumibo dahil kahit anong sabihin niya, ipipilit pa rin ni Iris ang mga maling dahilan nito. Hindi naman niya masisisi si Samantha kung lumalaban siya sa mga taong nang iinsulto dito. Karapatan nitong ipagtanggol ang sarili sa mga tulad ni Iris at Venus na kung husgahan ito at pamilya nito ay parang ang lilinis ng mga pagkatao. Fine. Ace, ako na ang kikilos para mapatalsik ang babaeng yun. Don't you dare, Iris. Pinabalaan kita. Ano bang dahilan mo, Ace? Kung ano man ang dahilan ko, wala ka na ron. Just leave Samantha alone. Huwag na huwag kang gagawa ng bagay na ikakapahamak niya at ikakaalis niya dito sa resort. Huwag mo kong sagarin, Iris. Alam mo kung paano ako magalit. Mahabang sabi ni Ace na bawat salitay pinibigyan ng diin para maintindihan ni Iris ang nais niyang iparating. Nanlaki naman ang mga mata nitong titig na titig sa kanya. Oh my God, Ace. Sa sandaling panahon na tinigil mo rito sa San Roque, nahulog ka na sa bitag ng babaeng yun? Tila nanditiring sabi ni Iris at hindi niya yun nagustuhan. Kung nahulog man siya kay Samantha, ay hindi pa niya alam at ayaw niyang malaman dahil sigurado siyang iisa lang ang sagot roon. May damdaming namumuo na ayaw niyang bigyan ng pangalan dahil alam niyang hindi pwede. Dahil aaminin niyang isa siyang bienvenida at pagtatawanan siya ng mga tao sa San Roque pag nadikit ang pangalan niya sa isang Santos. Bagay na hindi pa niya handang harapin. Tama na ang isang bienvenida na naugnay sa isang Santos at lumikha ng malaking iskandalo. Hanggang doon na lang yon. At tungkol sa kanila ni Samantha ay hindi pa niya alam kung ano ang dapat gawin. Mabigat ang katawan ni Samantha. Bumalik sa resort matapos ang nangyari ng isang araw. At alam niyang marami pang ganoong eksenang mangyayari kung hindi pa siya aalis sa resort.
Pero hindi. Pinangako niya sa sarili na tatapusin niya ang sinumulan sa resort. At tulad ng plano, aalamin pa rin niya ang katotohanan na nais niyang malaman. May 2 linggo pa siya para manatili sa resort at kung matapos ang panahon na yon at wala pa ring sagot na makita, susubukan niyang itanong muli sa kapatid ang nangyari noon. Lalo na ngayon dahil nai-involve na ang damdamin niya kay Ace na pinipilit na Samantha iwaksi. Pero sa tuwing nakikita niya si Ace, ay hindi niya maiwasan ang sariling damdamin. Alam niyang mali at hindi siya pwedeng magkaroon ng anumang damdamin kay Ace dahil masasaktan lang siya sa huli. Walang pag-asa ang anumang nararamdaman niya. Hindi ang isang tulad lang niya ang nababagay kay Ace. Pagdating niya sa resort, agad siyang sinabihan ng HR na mula bukas ng gabi na siya mag-duty. Hindi na siya nagtanong pa. Alam naman niyang dahil sa nangyari noong isang araw, kaya ililipat siya ng night shift para marahil hindi na niya makita pa si Ace at yung si Iris. Alam naman niyang wala siyang kapangyarihan tulad ni Iris na isang kumpas lang nakukuha na ang gusto. Paglabas niya ng HR, naglakad-lakad siya mula sa tabing dagat para makalanghap ng hangin at hayaan na itangay ng hangin ang anumang gumugulo sa isip niya. Nais niyang kahit panandalian lang, mawala ang mga problemang nasa isip niya. Nais niyang pagpahingahin muna ang sarili niyang isip sa kakaisip sa mga problemang wala namang solusyon. Iba ka talaga, Samantha. Tinig ni Venus nang makasalubong ito. Nakangisi ito sa kanya. Sinulyapan lang niya ito. Nakatupis na naman ito gaya ng dati. Tila ito bakasyonista at namamasyal lang sa loob ng resort at hindi nagtatrabaho. Puro pagpapakyut at pagpapaganda lang ang alam na gawin. Sinampal mo daw si Iris. Natatawang sabi ni Venus. Well, thank you about that. I hate Iris too. But you, I hate the most in the town. Patuloy ni Venus, kasabay ng pagtaas ng kilay at matalim na tumingin sa kanya. Nagkibit palikat siya. Alam niyang kung papatol siya kay Venus ngayon, ay baka hindi na siya papasukin bukas sa resort. Alam mo Venus, wala akong panahon sa mga tantrums mo. Kibit palikat na sagot niya at linagpasan na si Venus. Pinagpasalamat niyang hindi na siya sinundan pa ni Venus dahil baka pagsimulan na naman ng gulo. Nais na muna niyang makaiwas sa gulo dahil baka ang natitirang 2 linggo niya ay masayang lang. Kailangan na niyang kumilos kung nais talaga niyang makahanap ng mga sagot sa mga tanong. Patapos na ang duty niya, hindi pa rin niya nakikita si Ace at aaminin niyang hinahanap-hanap niya ang mga mata ni Ace. Tila ba hindi ito sanay na hindi nasisilayan ang gwapong mukha ni Ace. Umalis na naman kaya siya? Tanong niya sa sarili at dumungaw sa maliit na bintana. Mula sa maliit na bintana, nasisilayan niya ang mga guests ng resort na iba't ibang lahi. Kung ikukumpara ang Bienvenida sa karagatan sa dulo ng San Roque, ay tila mas malawak at malaki ang public beach sa dulo ng San Roque. Pero maayos lang ang resort dahil maraming pang-attract ito sa mga dayuhan. Hindi tulad ng public beach na tila masasabi niyang natural beauty. Walang kung ano-ano pero malakas ang hatak. Isa pa, bukas ang dagat sa dulo ng San Roque para sa mga tao sa bayan nila.
kahit malayo na ito sa bayan ng San Roque. Matapos ang duty niya, ayaw pa niyang umuwi. Kaya naglibot muna siya. Kung hindi nga lang siya gagabihin, pupunta siya sa dulo ng San Roque. Nais kasi niyang masilayan muli ang tahimik na karagatan. Papalabas na sana siya ng resort nang mamataan ang pamilyar na lalaking pasakay ng magarang sasakyan. Si Mr. Bienvenida, ang papa ni Ace. Matagal-tagal na rin mula nang huli niya itong makita at masasabi niyang hindi nagbago ang itsura at pangangatawan nito. Kahit may edad nito, mukhang alagang-alaga pa rin ito ang katawan. Pasimple siyang nagtago sa pader at sinundan lang ng tingin si Mr. Bienvenida na mag-isa lang sumakay sa sasakyan. Marahil dumalaw lang ito sa resort kasi wala si Ace. Asan na naman kaya si Ace? Tanong ni Samantha sa sarili. Nang makalabas ng gate ang sasakyan ni Mr. Bienvenida, mabilis na rin siyang lumabas ng resort para umuwi na. Malayo-layo na rin siya sa resort nang biglang mahagip ng mata niya ang sasakyang sinasakyan ni Mr. Bienvenida na nakatabi sa ilalim ng puno sa gilid ng mahabang kalsada. Kumunot ang noo niya at nagmasid ng bahagya. Niisip na baka nasiraan ito, kaya itinabi roon ang sasakyan. Maya-maya pa, may nakita siyang babaeng sumakay sa passenger seat ng sasakyan ni Mr. Bienvenida. At hindi siya pwedeng magkamali. Hindi si Mrs. Bienvenida ang sumakay. Ilang beses na rin niyang nakita si Mrs. Bienvenida. Hindi niya kilala ang babae at tila ngayon lang niya ito nakita sa San Roque. Sa tingin niya hindi nalalayo ang edad nito sa edad ni Mr. Bienvenida. Nanatili siyang nakatingin hanggang sa umandar na ang sasakyan ng mga ito. Sino kaya siya? Bulong ni Samantha at nagtuloy na sa pagbabike. Kapatid? Kamag-anak? Patuloy niya sa sarili na tanong habang binabaybay ang kalsada pa uwi. Kung kamag-anak, bakit kailangan sa gitna ng kalsada pa magkikita ang mga ito? Kung saan halos wala namang tao. Hindi naman siguro babae ni Mr. Bienvenida dahil sa pagkakaalam niya, mga bata ang tipo nito tulad ng atularay niya noon. At bakit ba niya kailangan isipin pa ang mga bagay na nakita niya kay Mr. Bienvenida? Hindi ba't ang dapat niyang isipin ay kung paano malalaman ang nangyari noon sa pagitan ng Ate Lorena at Mr. Bienvenida? At dito na po nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.